seguridad ng mga pantalan at terminal ng bus sa Metro Manila para sa long holiday. Ininspeksyon ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Philippine Coast Guard nag-aerial inspection din sa Manila North Port. Mas mabigat na multa sa mga taxi driver na namimili ng pasahero, planong ipatupad ng LTFRB. Pondo para sa pagpapaayos ng mga infrastrukturang nasira ng lindol sa Batangas tiniyak ng Budget Department. Department of Justice plano imbestigahan kung sino ang nagpondo sa biyahe palabas na bansa ni self-confessed hitman at retired police Arturo Las Cañas. Isang maritime law expert naniniwalang dehado ang militar kung hindi papayagan ni Pangulong Duterte na lagyan ng kagamitang pagtingba ang mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. 8 patay at 11 ang sugatan sa pinakahuling engkwentro ng militar at Abu Sayyaf sa Basilan. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Dalawang lalaki ang sugatan matapos magkabanggaan ng minamanehong motorsiklo sa EDSA Caloocan kaninang alas 2 ng madaling araw. Nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan sina Michael Angelo Tubig at Jo Marie Contreras. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima na tumanggi na magpahatid pa sa ospital. Isang volunteer ng San Antonio Fire and Rescue ang tumulong sa isa sa mga biktima. Ayon sa nakakita sa pangyayari, binabagtas ni Michael Angelo ang southbound ng EDSA nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo sa nakasaradong U-turn area. Ayun yung saradong U-turn slot na yun, may lumabas biglang motor, padiretso siya. So nag-alangan, yun na Moreno ata, tas yun sumadsad na. Makalipas ang 2 oras, isa na namang motorcycle accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa EDSA Balintawak. Ang 27 anyos na rider na si Anthony Porton ay biglang bumangga sa likurang bahagi ng kotse na minamaneho ni Renato Pamogas. Malayo pa lang nag-signal ako, nakasunod pala yung motor sa akin. Nag-preno siya sa likod ko, nag-slide. Nahulog niya sa motor, yung motor niya ikot-ikot papunta sa kotse. Tumanggi na rin magpadala sa ospital si Porton na nagtamo ng minor injuries sa mga kamay at tuhod matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Samantala, aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Salvador, Labangon, Cebu City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Idinatay ng biktima na si Ian de la Cruz ang pamamaga ng kanang paa at mga galos sa kaliwang paa at bisig. Nakabangga nito ang motorsiklo na minamaneho ni Arman Tahanlangit. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si De La Cruz na tumanggi nang magpadala sa ospital. Wala namang tinamang pinsala si Tahanlangit. Aminado si De La Cruz na nakainom ito ng alak. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa Araneta Bus Terminal para sa nalalapit na long holiday. Samantala nadismaya naman ang Department of Trade and Industry dahil sa nakitang paglabag sa ininspeksyon nilang mga tindahan sa terminal. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Normal pa rin ang sitwasyon sa Cubao Araneta Bus Terminal 2 araw bago ang simula ng long holiday. Bagaman may ilang bus company na fully booked na ang biyahe, nananatili namang sapat ang bilang ng mga bus para sa mga pasaherong dumarating. Ayon naman sa mga pasahero, mas naging maluwag ang terminal at maalwan ang pagbiyahe ngayong taon. Bunso dito ng paglilipat sa aircon buses sa bago nitong busport kalapit ng terminal. Oo, okay naman kasi ang nakaraang mga taon kasi ang sikip dito. Ngayon maluwag na. Mas okay na po ngayon kaysa dati kasi dati sobrang sikip. Ayon sa pamunuan ng terminal, bukas pa inaasahang dadagsa ang bulto ng mga pasahero hanggang sa Huwebes. Samantala, nananatili pa rin nakaalerto ang mga pulis upang panatilihin ang kapayapaan sa terminal. Nag-inspeksyon din dito kanina ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry. Sa kanilang pag-iikot, ilang tindahan ang kanilang sinita dahil sa overpricing at hindi paglalagay ng price tag sa mga paninda.
If they fail to reply within 48 hours, then we will issue a decision, no? A formal charge sa kanila. Kung walang sapat na dahilan, doon na sila pwedeng penahan ng pinakamababang 5,000 hanggang sa pinakamalaki 2 million. Hindi, para sa akin hindi fair to kung tutusin. Kasi dahil lang walang price tag yung products mo sa loob ng rep, mag-violation ka na and then you need to pay 5,000 pesos. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Personal namang nag-ekspeksyon si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa sa mga pantalan at terminal sa Metro Manila upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero sa mahabang bakasyon. Ito ang balita ni Monokson. Maagang naglibot sa mga terminal ng bus, paliparan at mga pantalan sa Metro Manila si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa. Una niya sinilip ang sitwasyon sa Araneta Bus Terminal at kinamusta ang mga tauhang nakadestino sa Help at Complaint Desk. Sinaksihan rin ng PNP Chief ang isang anti-terror simulation sa pangunguna ng Quezon City Police District. Layo ng simulation na masubok ang kakayanan ng pulis sa posibleng banta ng pambobomba. Mula sa terminal, sumakay ang general sa MRT at nakipagka mga pasahero. Pagdating sa TAP station, agad nagtungo si De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport upang tignan ang sitwasyon ng mga pasahero. Matapos mag-ikot sa airport, sumaglit si De La Rosa sa Baclaran at pagkatapos ay dumiretso sa Manila North Harbor. Sa kabuuan, sinabi ni De La Rosa na walang dapat ipangamba ang mga bakasyonista dahil nakabantay sila sa mga terminal. Kami po nagtutulungan at gagawin namin lahat ng may magagawa na kung meron mang plano yung mga masasamang tao, i-preempt natin. Ang payo ng Philippine National Police sa lahat ng mga maglalakbay, bagamat nakabantay sila ngayong long holiday, mas mabuti pa rin ang maging maingat at alerto sa lahat ng pagkakataon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa naman ng aerial at area inspection ng Philippine Coast Guard sa Manila North Port kanina upang matiyak na nasa kondisyon ang mga barko at ligtas ang mga pasahero. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang loob ng Manila North Port. Ito ay upang makita ang kondisyon ng mga barko at matiyak na hindi overloaded para na rin sa seguridad ng mga pasahero. Ikinatuwa naman ng PCG ang pakikiisa ng pamunuan ng Manila North Port sa mga regulasyon para sa kaligtasan ng mga manlalakbay. Masasabi po natin na highly satisfactory po yung preparation ng security po nila. At in fact, I would like to congratulate the management of the North Port for doing its job very well in compliance with the government requirement in providing security to all the passengers. Nagsagawa din ng aerial inspection ng PCG upang matiyak na hindi congested ang pantalan. Noong nakaraang linggo pa naka-heightened alert ang Coast Guard bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong bakasyon. Ayon sa Port Facility Security Officer ng Manila North Port, mas mabilis na ngayon ang proseso sa pagbiyahe mula sa check-in hanggang sa boarding. Alam na nila yung ayaw na nila siksikan, ayaw na nila nung nahihirapan na ano. So ngayon maganda na ma-manage yung time of travel. May police personnel, assistance desk at bomb sniffing dogs ring nakaposisyon sa pantalan para sa anumang banta sa kaligtasan ng publiko. Bukas inaasahang dadagsa ang mga biyahero sa Manila Port, lalo't simula bukas ay wala nang pasok ang mga taga Maynila batay sa deklarasyon ng Manila City Government. Hopefully until Sunday, we expect no major incident. So we'll have to maintain our police presence and see to it that zero crime incident. 6 na po hanggang 80,000 pasahero ang inaasahang babiyahe pa probinsya at papasok ng Metro Manila lulan ng mga barko, kaya't mahigpit ang seguridad sa mga pantalan. Paalala ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ng pamunuan ng Manila North Port sa mga biyahero na sundin ang panuntunan sa mga pantalan para sa ligtas at maayos na biyahe. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nais ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dagdagan pa ang multa sa mga taxi driver na estabero o mga namimili ng mga pasahero. Ito ang balita ni Joanne Hano.
Planong dagdagan ng 10,000 piso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang multa para sa mga isnaberong taxi driver. Sa kasalukuyan, 5,000 piso ang penalty sa mga tsuper ng taxi na namimili ng pasahero. Ayon sa LTFRB, layo nitong turuan ng leksyon ang mga pasaway na driver, partikular na ang mga pumapasada sa airport na nakakasira sa imahe ng bansa. Pagod na ang mga pasahero pag dumadating dito at ganyanin ka pa. So, it's not helpful. This is the welcome that we give back to our passengers, local and international. Hindi ko maganda. Suportado naman ng mga pasahero at ilang taxi drivers ang panukala ng ahensya. Okay lang sa inyo yan? Opo, okay. Bakit po? Kasi tulad sa lugar namin, mahirap po kasi kumuha ng taxi doon. So, lagi pong tinatanggihan. Okay lang yon kasi para naman sa mga isnabiro yun eh. Hindi naman para sa lahat ng driver. Sa akin okay lang basta kasi dapat hindi sila isnabiro eh. 'Di ba? Sa akin, katulad sa akin, sakay lang ako ng sakay kahit saan eh. Yung namimili, dapat lang talaga. Payo rin ng LTFRB sa mga pasahero na kung maaari ay wag nang tangkilikin ang mga nangongontratang taxi driver at agad isumbong sa kanilang tanggapan ang mga ganitong kaso upang maaksyonan. Kasi ang nakasanayan na, kuya, pwede ba sa ganyan? You do not ask. Dumiretso na kayong sakay. Kasi ang iba, kuya, pwede hong kubaw. Kuya, pwedeng ganyan. So you are giving the driver the opportunity to refuse you. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod sa ito ang balita. Isang maritime law expert naniniwalang dehado ang militar kung hindi papayagan ni Pangulong Duterte na lagyan ng kagamitang pagtingba ang mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. 8 patay at 11 ang sugatan sa pinakahuling engkwentro ng militar at Abu Sayyaf sa Basilan. Department of Justice plano imbestigahan kung sino ang nagpondo sa biyahe palabas na bansa ni self-confessed hitman at retired police Arturo Las Cañas. Bumaba ang net satisfaction rating ni Vice President Leni Robredo batay sa pinakahuling social weather station o SWS survey. Mula sa positive 37 good rating nito noong huling bahagi ng 2016, bumagsak ito sa moderate positive 26 ngayon. Sa kabila nito ay nagpasalamat pa rin si VP Robredo sa patuloy na tiwala sa kanya ng mamamayang Pilipino. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Georgina Hernandez na gagamitin nila ang resulta ng mga survey upang pagbutihin pa ang paghahatid serbisyo sa publiko lalo na sa mahihirap. Samantala, sinampahan ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice o DOJ ang dalawang kumpanyang hindi umano nagbabayad ng tamang buwis. Paglabag sa Section 255 ng National Internal Revenue Code of the Philippines ang kinakaharap ngayon ng isang Hans Christian Marketing at Hans Jefferson Marketing. Ayon sa BIR, mahigit 32 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng mga ito noong 2011. Bukod dito, inireklamo rin ng BIR sa DOJ ang High Heavy Industrial Incorporated at corporate officers nito dahil sa hindi paghahain ng income tax return o ITR noong 2012. Umaabot sa 99.83 million pesos ang estimated tax liability ng High Heavy. However, despite the opportunity for the investigation, High Heavy failed to submit additional documents to refute the findings of the BIR, hence making the assessments final, executory, and demandable. Sinusubukan ng UNTV News na kuhanan ng panig ang mga inireklamo ngunit wala pa silang inilalabas na pahayag sa mga oras na ito. Sa ibang balita, nangangailangan ng mas malaking pondo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa susunod na taon upang masugpo ang iligal na pangingisda sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ramdam ng mga mangingisda ang pagkabawas ng kanilang nahuhuling isda. Sinisisi nila ito sa iligal na pangingisda sa mga baybaying sakop ng mga munisipyo. Sa datos ng Panagat o pangingisda natin gawing tama network, malaki na ang nabawas sa kanilang huli sa nakalipas lamang na 5 taon. Dapat ang mangingisda nag-average sana ng huli na 10 kilos pataas. Ngayon halos 3 to 5 kilos na lang.
Ayon sa grupo, nasa 240 million pesos kada araw ang nawawala sa mga mangingisda dahil sa paggamit ng dinamita. Giit nila na sana ay higpitan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa iligal na pangingisda. Tingin ko, mga 5 taon pa mula ngayon, kapag hindi tumigil ang illegal na paraan ng pangisda, tuluyang mawawasak ang ating pangisda. Sa datos ng BFAR noong 2004, mahigit sa 1% na lamang ang mga bahura o coral reef ang nasa mabuting kondisyon. Tinatayang 24% naman ang natitirang mga bakawan o mangrove cover mula sa dating lawak nito. Ang mga ito ay nagsisilbing tirahan at pangitlugan ng mga isda at lamang dagat. Isinusulong ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na madoble ang kanilang pondo para sa 2018. Kailangan nila ng 13 billion pesos upang magampanan nila ang mandato na bantayan ang mga baybay ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Undersecretary at BFAR Director Eduardo Gongona, dapat na maibalik ang ganda ng mga municipal waters. Napakasimple lang ng logic nun. Where the small fish are, the big fish are nearby. Hindi na yun pupunta sa malayo para lang magpahuli sa'yo. Nakatakda ng pag-aralan ng BFAR ang Benham Rice na posibleng pagkunan pa ng dagdag na supply ng isda sa bansa. Sa ngayon ay kulang pa ang ahensya ng mahigit sa 4,000 tauhan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Positibo sa red tide toxins ang mga baybayin ng Bolinao at Anda sa Pangasinan base sa pinakahuling shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nangangahulugan ito na hindi maaaring kainin ang anumang labang dagat na nasa lugar, maging ang mga alamang. Maaari namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at talangka, subalit dapat muna itong hugasang mabuti at alisin o alisan ng lamang loob bago lutuin. Samantala, positibo pa rin sa red tide ang mga baybayin ng Dawis at Tagbilaran sa Bohol at ang mga baybayin ng Milagros sa Masbate. Naniniwala ang isang maritime law expert at UP professor na si Attorney J. Batong Bakal na dehado ang militar kung walang ilalagay na kagamitang pangdepensa sa mga islang okupado ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, for the information of China, we will not place there any offensive weapons, not even one gun. We are just there to claim the island for us because that is really ours. Muling nagbigay ng katiyakan si Pangulong Rodrigo Duterte sa China na mananatili ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ito ay sa kabila ng kanyang pagnanais na okupahin na ang mga isla sa South China Sea na pag-aarian niya ng Pilipinas. Ngunit para sa maritime law expert at UP professor na si Attorney J. Batong Bakal, dehado ang mga tauhan ng militar kung walang ilalagay na military equipment sa mga islang ito. Kung sasabihin niya ngayon na ni isang baril wala, di ibig sabihin pati yung self-defense weapons mukhang kailangan na rin, parang ibig sabihin aalisin din. So magiging dehado tayo, no? Kahit dumami sila sa pag-asa, wala naman silang abilidad na depensa ng sarili nila. Hindi anya magiging balanse ang geopolitical situation sa South China Sea dahil nakapagtayo na ng maraming man-made islands at istruktura ang China sa South China Sea. Patuloy na nagpalakas ang China, pinalaki niya yung mga isla doon at naglagay nga siya ng mga self-defense weapons. So hindi ko nakikita yung pangtabla doon sa geopolitical situation dahil nagbago na to at yun nga, dehado na tayo, no? Mistula rin anyang pagtalikod dito sa pagpupursige ng Pilipinas na maipatupad ang desisyon ng Arbitral Tribunal na nagpapakita ng karapatan ng bansa sa teritoryo nito. Batay sa Pulse Asia Survey noong March 2017, ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas ang isyong nagpababa sa approval rating ng publiko para sa Administrasyong Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. 8 ang nasawi habang 11 naman ng nasugatan sa hanay na militar sa nangyaring engkwentro sa Abu Sayyaf sa Basilan kahapon. Ito ang balita ni Dante Amento. Muling nagkasagupa ang tropa ng pamahalaan at mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group sa Barangay Kabkaban sa Sumisip, Basilan kahapon ng umaga. Ayon kay Western Mindanao Command spokesperson Captain Joan Petinglay, nagpapatrolya ang 4th Special Forces Battalion nang mangyari ang engkwentro. 8 ang nasawi at 11 ang sugatan sa panig ng AFP.
7 sa mga ito ay miyembro ng Civilian Active Auxiliary Force ng CAFGO at isa naman ang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Kasama naman sa mga nasugatan ang 2 opisyal ng militar, 4 na enlisted personnel at 5 Civilian Active Auxiliary. Hindi naman tiyak kung may nasugatan o nasawi sa panig naman ng ASG. Is this not that mean the CAFGO ang casualties, sila ay hindi capable lumaban? May baril sila, same as with the regular members. 8 sa mga nasugatan ay ginagamot na sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City, habang ang 3 ay nagpapagaling sa ospital sa Basilan. Pinoproseso na rin ang financial assistance para sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Pero yung ating presidential management system ay initially nag-coordinate na para ma-provide yung assistance galing sa presidente mismo dito sa ating mga nasawi. Patuloy na ang pursuit operations ng AFP sa lugar. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng militar, pulisya at armadong grupo sa Inabanga, Bohol. Hindi pa masabi ng PNP kung miyembro ng Abu Sayyaf ang mga armadong kalalakihan. Isa sa mga sundalo ang kumpirmadong nasawi habang 2 pulis naman ang sugatan. Hindi pa rin masabi ni General De La Rosa kung may kaugnayan ito sa inilabas sa travel advisory warning ng Estados Unidos sa Central Visayas. Kung hindi natin ito na-monitor at hindi na-enkwentro ng ating government forces, it calls for alarm. Kung meron sila na-kidnap talaga, kung talagang makontrol natin na Abu Sayyaf ito at ang purpose nila mang-kidnap, then nakaka-alarma. Pero ito ngayon na-enkwentro natin, nasawata natin sila, then we have to relax. Sa ngayon, Anya, ay kontrolado na nila ang sitwasyon sa naturang lugar. at 76 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pondo para sa pagpapaayos ng mga infrastrukturang nasira ng lindol sa Batangas tiniyak ng Budget Department. Naniniwala si Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na dapat malaman ng publiko ang pinanggalingan ng pondong ginamit ni retired Police Arturo Las Cañas sa paglabas nito ng bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Plano imbestigahan ng Department of Justice kung saan nanggaling ang perang ginamit ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa kanyang pagbiyahe patungong Singapore. Kasunod na rin ito ng pagkwestiyon ni Senator Panfilo Lacson kahapon kung sino ang tumutulong dito upang makalabas na bansa. We have to know also who is funding this trip. I think he is going to Singapore because kung mayroong nag-harbor katulad nung kay Matubato, that is in itself a criminal act. Sa kabila nito, aminado naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi maaring pigilan ng Bureau of Immigration ang pag-alis ni Las Cañas. Aniya, wala namang na-issue na whole departure order sa kanya at hindi rin ito kasama sa lookout bulletin. Gayunpaman, kumbinsido ang kalihim na idinadahilan lang ni Las Cañas na meron siyang banta sa buhay para takasan ang mga maaring kasong maisampa sa kanya. Sa isang ginagawan lang dahilan ay somebody is going to kill him. Cover up na lang yun. Pero wala pa namang nangyayari sa kanya. Nobody is attempting to do him in. Cases are being investigated, and that's what most probably he is afraid of.
that he will be found guilty of this those persons he killed. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Las Cañas sa dapat ay nauunawaan ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang kalagayan. Aniya, dati na rin umalis na bansa ang senador para sa kanyang kaligtasan. Katulad ng senador, marami rin anya ang naniniwala at nagmamalasakit sa kanya kaya siya tinutulungan na maging ligtas. Si Las Cañas ang isa sa mga nagpakilalang miyembro umano ng Davao Death Squad. Sila rin anya ang inuutusan umano noon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na magsagawa ng vigilante killing sa mga kriminal. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Tinapos na ngayong araw ng National Housing Authority o NHA ang profiling at validation sa housing units na inukupan ng grupong Kadamay sa Pandi, Bulacan. Sa tala ng NHA, mahigit 8,000 miyembro ng Kadamay ang umukupa sa 6 na government housing area sa Pandi. Una nang pinayagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pananatili ng Kadamay members sa mga pabahay sa Bulacan. Sunod na mga alamin ng NHA kung dati nang benepisyaryo ng government housing ang mga militante. Almost 7,000 po tayo. Ang proseso po is i-interviewin po sila. Meron po tayo yung housing information form na kung saan po kinukuha namin yung basic data. Then yun po ipapasok po namin sa computer para po doon sa pre-qualification. Para po makita po namin sino yung meron ng pabahay at sino yung wala pa. So maglalabas po ng yun. Gagawing prioridad ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo para mapaayos ang ilang infrastrukturang nasira ng malakas na lindol sa Batangas. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Nag-ikot kaninang umaga sa bayan ng Tingloy at Mabini sa Batangas si Budget Secretary Benjamin Jokno. Kasama ng kalihim ang ilang kawani ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para alamin ang lawak ng pinsala ng lindol sa lugar. Kabilang na dito ang mga nakitang bitak sa ilang gusali ng mga paaralan at nabitak na semento sa pantalan ng Tingloy. We will prioritize them. Yung school buildings, yung sa pier, sa yung mga infrastructure lang na importante. Mabilis lang yan. Sa pagtaya ng kalihim, maaaring matugunan nila ang problema bago matapos ang panahon ng tag-init. Samantala, nanawagan ng dagdag na tulong ang sangay ng DSWD sa Mabini para sa mga biktima ng lindol. Karamihan sa mga ito ay nakasilong ngayon sa mga evacuation center dahil sa takot sa mga aftershock. Patuloy po na kailangan namin ang tulong na pagkain, tubig, tent, dahil po every time na sa open field po pumupunta ang ating mga evacuees. Sa tala ng PBOX, umabot na sa 2,000 aftershocks ang naramdaman mula nang tumama ang malalakas na lindol sa probinsya. Samantala, simula alas 6 naman ng hapon ay naibalik na ang supply ng kuryente sa 10 bayan ng Batangas. Una itong pinutol bilang bahagi ng pag-aayos sa mga nasirang pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Nanindigan naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makatuwiran ang ginawa nilang paglilimita sa oras ng pagmamaneho sa mga provincial bus driver. Ayon sa LTFRB, kailangang ikonsidera palagi ang kaligtasan ng mga pasahero at tiyaking maayos ang kondisyon ng mga driver tuwing sila ay bibiyahe. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos na umapela ang isang grupo ng bus drivers hinggil sa pagbabawal ng higit sa 6 na oras na tuloy-tuloy na pagmamaneho. Bukas naman ang LTFRB sa anumang suhestyon at hinaing ng mga driver ukol sa polisiya. It is not just driving kasi uulit-ulitin namin, it is not just driving. Marami hong nakasalalay sa driver kasi sa kanila yung kanilang fatigue. If they are sleepy, how can they do this, how can they maneuver? But we are open. We are open. Amin lang is pinaparating namin sa mga bus operators. It is high time that we look into the wellness of the bus drivers because if the bus drivers are in good condition, wala tayong problema sa LTFRB. Samantala, binuksan na kanina na Civil Aeronautics Board sa publiko ang isang hotline na sasagot sa mga katanungan at tutulong sa mga pangangailangan ng mga pasaherong sumasakay na eroplano. Ito ang balita ni Joanano. Problema
Problema sa flight schedule, reklamo sa di maayos na serbisyo sa mga paliparan at paglabag sa karapatan ng mga pasaherong sumasakay ng eroplano. Ilan lamang ito sa maaari ng idulog ng mga pasahero sa inilunsad na Public Assistance Hotline ng Civil Aeronautics Board ng Department of Transportation. Maaaring tumawag sa numerong 16566 ang sinumang pasahero sa airport na mayroong katanungan o nais na ireklamo. Bukas ang hotline 24/7 at mayroong mga naka-duty na operator para sa mabilis na pagtugon sa mga pasahero. Mayroon rin itong makabagong monitoring system upang malaman ang iba't ibang detalye ng operasyon sa mga airport. Let's say, merong flight from Manila to Cebu. Through this chat, malalaman ng mga taga Cebu kung bakit delayed yung flight from Manila. So kung halimbawa, ito yung problema, malalaman ka agad ng mga tao natin kung nagsisinungaling yung mga airlines. Kasi normally, iba ang announcement sa totoong dahilan. Ayon sa MIA, malaking tulong ang hakbang na ito upang mapangalagaan ang karapatan ng mga pasahero at mapag-ibayo pa ang serbisyo ng ating mga paliparan. Sigurado kung sa medium na to, madali na kung nating marireceive. We can serve the public better. Lahat ho ng mga complaints sila, ma-address ho natin. Pasahero sa MIA. Samantala, bukod sa 25 Passenger Rights Assistance Desk na nakapwesto sa NAIA, target ng DOTR na madagdagan pa ito ng 5 na ipopwesto naman sa Tugigaraw, Rojas, Dipolog, Pagadian at Camiguin Airports. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sa atong mga kasangbahay, anya na mga balita gikan nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Gila uman ang pagdagsa sa mga muuli og magbakasyon sa ilahang probinsya, ilabi na ang Cebu karong long week vacation. Maong gipatuman na sa Central Visayas ang Upland Sumvac o summer vacation sa mga pulis. Matod kang Police Chief Superintendent Noli Talinio, Regional Director sa Police Regional Office 7, apil sab sa mga lugar nga hatagag-tagad sa mga pulis ang adunay daghang tawo nga dapit sama sa mga mall, merkado o terminal. Subay sa long holiday, dili sab tugutan nga mo-leave o mo-absent ang mga pulis. Kini aron masiguro nga adunay igong puwersa nga mutabang sa mga bakasyonista. Pahinumdum sab sa PNP sa publiko mga magpabiling alerto ug ipahibalo-dayon sa ilahang buhatan ang kadudahang kalihukan o tawo. Huwag tayong magpanik. Ang importante dito ay i-report natin sa ating kapulisan, pinakamalapit na police station, at maging alert tayo sa ating kapaligiran. Yan ang the best na security. Sa laing bahin, andam na ang seguridad sa mga mubakasyon sa La Trinidad Benguet karong long weekend. Ani ang balita ni Bradley Robuza. Sa nga gasot kan 20 nga pulis iti La Trinidad Benguet Police iti may deploy sa jay na dumaduma nga tourist destination dito'y probinsya ita nga bakasyon. Partikular nga mabanbantayan kan iti Strawberry Farms, Bahong Rose Gardens, Stobosa Hillside Homes Artwork, kan La Trinidad Trading Post nga mabalin nga bisitaan dagiti turista. Na sinasabi lahat sa mga visitors natin na mag-ingat, tingnan ang mga bag, isara muna yung mga sasakyan natin. Tapos meron tayong mga patrollers na umiikot po doon. Ita, ket 1:1,000 iti ratio, dagiti pulis sa La Trinidad. Uray kasta, ket sinigurado mat ti pulis siya nga gusto dagitoy nga mangbantay iti seguridad iti publiko. Nakikita nung sa blatter natin na talagang wala tayong addressan na maraming kaso. Kabayatan na, plano mo't iti gobyerno iti La Trinidad nga aramidin nga one-way nga karsada sa Jay Strawberry Farm nga kinanayon nga mapunpunno no holiday. May maysa nga exit point laang sa Jay Pugis Road iti Malokatan. Kan maaramid mat nga alternate route mat daytoy longlong to Tamawan Road. Aw-awison damat dagiti turista nga magna nga mapan sa Jay Farms tapno malisyan dagiti problema iti parking space. I-request namin sa Benguet State University yung sa playground na rin doon i-cater yung mga ibang sasakyan para hindi ma-traffic sa national at saka hindi traffic sa Strawberry Farm. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue,
La Trinidad, Benguet. Nasakmit sa usa ka babayi ang 54 nga pakete sa marijuana sa gihimong buy-bust operation sa Calamba, Laguna. Samtang sayron sa mga pulis sa Bacolod ang mga motibo sa pagpatay sa igsoon sa Negros Beria Drug Group bagman nga si Ricky Sereño. Ani ang balita ni Lalaine Moreno. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pagpatay sa kapatid ng self-confessed drug lord ng Negros at Beria Drug Group bagman na si Ricky Sereño. Kahapon ng madaling araw binaril at napatay si Welmar Sereño na mga hindi pa nakikilalang suspect sa Purok Sampaguita 1, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Lakad sila niya. Bakit to sa ila balay, diyon may nanaog lang duha ka tawo lulan sa alleged Mitsubishi Adventure. Pagpanaog ang isa, nag-lookout ang isa, nagtiro sa victim. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idiniklara na itong dead on arrival ng mga doktor. Ngayong araw ay inaasahang ilalabas ang autopsy results sa sanhi ng pagkamatay nito. Arestado naman sa buy-bust operation ng Calamba Police ang isang ginang matapos mahulihan ng mga pakete ng pinaghihinalaang shabu at marijuana sa Barangay Pansol pasado alas 11 kagabi. Nakumpiska sa loob mismo ng bahay ng sospek na kinilalang si Priscilla Banyares, 48 years old, ang 5 pakete ng hinihinalang shabu, 54 na pakete ng marijuana at mga drug paraphernalias. Nakatakas naman sa operasyon ang anak nito na tulak din umano ng droga. Yan po maginang yan ay parehas po na drug surrendery ng ating city. Nag-surrender po but monitored po natin na hindi po natigil sa pagbebenta ng droga. Kaya po nagkandak po tayo ng buy-bust operation. Samantala, nakakulong na sa Calamba Police Station ang number 3 most wanted sa syudad. Si Jeffrey Vista ay dinakip kahapon ng mga pulis dahil sa kasong carnapping. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Philippines. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong gabi. Humahataw na ang tag-araw kaya sa mga nais magpalamig, isang lugar na kaibig-ibig sa Minglanilla, Cebu ang maaaring puntahan ngayong holiday break. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Maliban sa mga nagagandahang beach at cultural heritage dito sa Cebu, isa sa mga pwedeng puntahan ng mga magbabakasyon ngayong long weekend ang mga pool resorts. Gaya na lamang ng isang ito na matatagpuan dito sa bayan ng Minglanilla. Maliban sa malamig na pool na overlooking sa dagat, ipinagmamalaki ng resort ang relaxing ambience ng mga cottages nito dahil sa mga nakapaligid na puno. Because it's near the beach. Ano siya meaning? Circle of Playa is near the beach. Swak rin sa budget ang entrance fee ng resort na 60 pesos hanggang 100 pesos. Ang accommodation naman ay nagre-range ng 1,500 hanggang 3,000 pesos. We enjoyed our experience here. Magbalik-balik dito. Thank you, Sir Playa! Sa ngayon ay patuloy na pinapaganda ng management ang resort para sa mas magandang experience ng mga bisita. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Binuksan naman kahapon ang Sunshine Festival Tampok, ang mga ipinagmamalaking mga produkto ng Cordillera sa Baguio City. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Nagsimula na kahapon ang kauna-unahang Sunshine Festival sa Green Valley sa Baguio City. Nakapaloob dito ang iba't ibang aktibidad gaya ng arts exhibit, artistic performances, mural painting, art installation competition at iba't ibang art workshops. Tampok din dito ang mga lokal na produkto sa Cordillera at ang mga fresh produce na ipinagmamalaki ng rehiyon gaya ng lettuce, broccoli, beans at iba pa. Highlight naman sa pagdiriwang ang pagpapakilala sa mga local artists sa rehiyon at ang kanilang mga obra. Ayon sa organizer ng Sunshine Festival, malaki ang magagawa ng mga ganitong pagdiriwang upang maipakita sa publiko ang talento ng kanilang mga kababayan.
Ang problema kasi sa aming lahat, performing artists and visual artists, wala talagang exposure, walang venue. Kaya namamatay kung yung mga art nila, yung advocacy nila, wala kasi sumusuporta. Ikinatuwa naman ni Wigan Warren na uyak na 3 dekada ng pintor at mang-uukit ang pagsuportang ibinibigay sa kanila. Aniya, magiging madali para sa isang artist ang mag-focus sa kanyang obra kung maraming sumusuporta. Doon po na puwersa minsan po ang mga artist para bumasok po sa commercial dahil nga po hindi naman po sapat talaga ang kita, and then yung materials niyo mo na binili is medyo may kamahalan, so kailangang mag-commercial art ka para kumita talaga na hindi lang dito sa yung porte mo ang ginagawa. Tatagal ang Sunshine Festival hanggang sa April 16. Kung magiging matagumpay, target ng organizers na may daos ito taon-taon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.